Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... itong nasa ating screen mga kababayan ay ang 2028 Senatorial Preferential Survey na ginawa ng Tanghere. So ang aga-aga pa, 2025 pa lang, hindi pa nga nagsisimula itong 20th Congress, meron na agad survey para po sa 2028 Senatorial Preference. Na kung sakaling ngayon gaganapin ang eleksyon para sa pagkasenador, ay ito po ang 12 pinili po ng taong bayan. Ayon po sa Tanghere. Ayaw sa Tanghere na to. Aga-aga, politika agad. Well, anyway, pag-usapan na rin natin. Pero bago natin pagtuunan ng pansin to, puntahan muna natin itong mga kababayan, itong usapin pagdating po dyan sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Kasi iba-iba po sinasabi mga kababayan. Ano ba talaga ang mangyayari sa impeachment complaint kay Sara Duterte? Kasi sabi ng Supreme Court, unconstitutional. Sabi naman ni Risa Hontiveros, hindi dapat daw nakikialam ang Supreme Court kasi co-equal branch. At ang Senado lang ang may sole na kapangyarihan para gawin ang i-try itong impeachment trial ni Sara Duterte. At meron ding sinabi si Senator Erwin Tulfo. So, tingnan muna natin yan para at least maliwanagan tayo kasi ang gugulo na itong mga ito. Kanya-kanya silang version ng mga sinasabi, kanya-kanya silang mga opinion. So, lahat naman po yun para sa kanila ay tama lahat. So, pakinggan muna natin. Dito nagsimula lahat yan sa statement ng Supreme Court. Pakinggan natin itong si Catherine Bernardo. Hindi po si Catherine Bernardo. Kamukha po kasi ni Catherine Bernardo no? Hindi po yan si Catherine Bernardo, siya po ang spokesperson ng Supreme Court. Iba talaga kapag pag maganda ka, nagiging spokesperson. Ibang klase mamili itong Supreme Court. Ang ganda ng kanilang spokesperson. Anyway, pakinggan natin itong pahayag ng Supreme Court. So, sa madaling sabi, wala pong magaganap na impeachment trial ngayon. Hindi pwedeng mag-hold ng impeachment trial ang Senado. Well, the court said that the House complaint versus the VP... Hindi pala, parang mas kamukha ni sino ba yun? Yung kumanta nung yung... alimuta ko, yung singer na na malamana yung boses. Mas kamukha niya pala, hindi si Catherine Bernardo. Napupunta na tayo sa showbiz. Is unconstitutional and null and void, and therefore the Senate did not acquire jurisdiction to convene as an impeachment court. Ano raw? Hanggang... ulitin ko, ang gulo kasi. Na bighani kasi tayo dun sa ganda na itong nung kanilang spokesperson. Ito, pakinggan natin yung statement ng Supreme Court at yung sagot ng Supreme Court dito sa mga tanong ng media. So, sa madaling sabi, wala pong magaganap na impeachment trial ngayon. Hindi pwedeng mag-hold ng impeachment trial ang Senado. Well, the court said that the House complaint versus the VP is unconstitutional and null and void, and therefore the Senate did not acquire jurisdiction to convene as an impeachment court. Hanggang until February 6, 2026 na hindi pwede. The February 6, 2026, that's the due date. That's the date until when another complaint can be filed. Okay. Or initiated. And wala na pong pwedeng magawa ang House of Representatives, as you said, immediately executory. It's immediately executory, but they always have the option to file a motion for reconsideration. Thank you, Attorney. Okay, so yan mga kababayan. Malinaw naman sabi ng Supreme Court ay unconstitutional at hindi nila itong Senate ay wala pong jurisdiction para mag-convene as impeachment court. At isa pa, yung impeachment complaint pwede i-refile sa February 2026. So yun yung sinabi ng Supreme Court at wala silang sinasabi na walang kasalanan si Sara Duterte. Hindi po yun ang usapin. Ang usapin po ay technicality. Dahil nga po hindi raw pwede mag-file ng mahigit sa isang impeachment complaint sa isang taon. So doon po nagkagulo-gulo. Kaya doon po nakakita ng butas itong Supreme Court para po magdesisyon na unconstitutional itong impeachment complaint.
Ngayon, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo yung boto ng mga Supreme Court justices dito sa isyung ito. Ito po sa ating screen. Ito po yung mga mga bumoto. Ito po yung Supreme Court justices voting unanimously decides to bar for 1 year the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. At ito po yung mga bumoto. Ayan po. Ayan po yung mga pangalan ng justices. Ito po yung kanilang boto. At dito po sa gitna, itong row na ito, itong column na ito, ay kung sino po ang nag-appoint sa kanila. Ayan mga kababayan. So hindi na natin isa-isahin para hindi tayo masyado magtagal. Ang nakita ko dito, ang Supreme Court Justice na inappoint ni Benigno Aquino III ni Pinoy ay 2. 1, 2. At ang kanilang boto ay ponente at inhibit. Yung isa po nag-inhibit. Ngayon, yung mga appointed o yung inappoint ni Ferdinand Marcos Jr. ni Presidente PBBM, isa po. At concurring, ibig sabihin, siya po ay pumabor na sabihin na unconstitutional itong impeachment complaint kay Sara Duterte. At ito namang iba, bilangin natin yung mga appointee ni Rodrigo Duterte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, doon sa 12 inappoint ni Rodrigo Duterte ay 11 po ang bumoto para yun nga sabihin na unconstitutional yung impeachment complaint kay Sara Duterte kasi yung isa on leave. So 11 out of 12 na inappoint ni Duterte syempre pumabor dun sa desisyon na unconstitutional etong impeachment complaint dito kay Sara Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, ano pa ba aasahan natin dito? Mas marami, almost a majority, mga kababayan, ay appointed ni Rodrigo Duterte. So, hindi na nakakapagtaka mga kababayan na ganito ang desisyon ng Korte Suprema. At dahil dito nagsalita po si Senator Risa Hontiveros. Ito po mga kababayan. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung 1-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint. Okay, so yan po yung yung sinabi ni Risa Hontiveros. Kasi kumbaga solo dapat ng Senado, bakit naman nakikialam itong Supreme Court? Ito pa mga kababayan, meron pang statement naman galing kay Erwin Tulfo. Ito mga kababayan, sabi niya, statement on the Supreme Court ruling on impeachment case against BP Duterte. Sabi niya, I have yet to review the full text of the Supreme Court's unanimous decision declaring the articles of impeachment against Sara Duterte. Okay. So, bagamat ganon, ay nirerespeto niya ang ruling ng Supreme Court at ang kanilang interpretasyon sa constitutional limits that guide the impeachment process. Nonetheless, meron siyang nonetheless, pero, ayan, the Constitution is clear. Ayon din sa konstitusyon, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Yun yung sinasabi ko, di ba? Ang Senado lang ang may karapatang o may kapangyarihan na mag-try and decide on all cases of impeachment. If given the opportunity, I am prepared to discharge our solemn duty and allow the evidence to speak for itself.
Ako ay handang makinig sa malinaw na ebidensya at sa tunay na tinig ng taong bayan. I will act with my fellow senators in upholding our constitutional mandate with integrity and fairness. Nirerespeto ko ang desisyon ng Supreme Court. I am sure na pag-uusapan namin ito sa Lunes sa Senado. Ngayon, ito ang mangyayari. Kung susundin ba o babaliwalain ng Senado ang desisyon ng Supreme Court. So meron pa tayong aabangan. Wag po kayong mawawalan agad ng pag-asa dun sa mga umaasa na dapat matuloy ang impeachment complaint kay Sara Duterte o yung impeachment trial. Meron pa, mga kababayan, sa Lunes, sa 28, mga kababayan, doon natin malalaman ano ba ang gagawin ng Senado. Pakikinggan ba nila ang desisyon ng Supreme Court o hindi? Itutuloy nila ang impeachment trial kay Sara Duterte. Kasi parehas co-equal branch. So hindi mo pwedeng utusan ang Senado. Hindi pwedeng utusan ng Supreme Court ang Senado dahil base rin sa konstitusyon. Etong Senado lang ang may sole power to try and decide all impeachment cases. So sabi ko sa inyo masakit sa ulo to. Kung tayo naman na hindi mga abogado, at kahit yung mga abogado, kanya-kanyang tawag dito, kanya-kanya silang interpretasyon sa batas. So ayan, abangan natin mga kababayan kung ano mangyayari diyan po sa ruling na iyan. Abangan po natin kapag nag-convene na po itong Senado. Sa Lunes na po yan, mga kababayan. Okay, diretso na tayo dito. Pag-usapan na natin itong survey para po sa 2028 senatorial preferences. Mga kababayan, ang number 1 po na senator, kung ngayon po gaganapin ang 2028 senatorial elections, ang nanguna po ay si Mayor Vico Soto. Mayor Vico Soto, mga kababayan, last term na po niya bilang mayor ng Pasig. At meron po siyang binitawang salita na hindi na po siya tatakbo sa iba pang posisyon. Pero hindi natin alam, mga kababayan, kapag siya po ay pinilit ng taong bayan, wala po siya magagawa. Kinakailangan niyang sundin ang sinisigaw ng tao, ang puso ng taong bayan. At sa tingin ko ay pwede siyang tumakbo bilang senator. At ngayon pa lang, ito na mga kababayan, number 1 po na pipiliin ng taong bayan, itong si Mayor Vico Soto. So, pangalawa po, si Raffy Tulfo, kasi magtatapos ang kanyang termino sa 2028. Raffy Tulfo, ibabalik siya sa Senado. Pero parang parang, alam nyo, ano yung rate nyo sa performance si Raffy Tulfo? Kasi parang ang tingin ko, parang naglalaro lang siya sa gitna Parang safe, yung play safe. Pagdating sa mga issue na talagang make or break, tahimik siya. Siguro hinihintay niya yung desisyon ng iba. Tingnan ko muna kung ano sasabihin ng taong bayan, doon ako kakampi. Kung ano yung pulso ng taong bayan, doon ako kakampi. Parang Parang yung ingay niya doon sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action, parang nawala dito sa Senado. Noong una. Pero bandang gitna na, medyo parang na siya, play safe na. Diba? So ito, pangatlo sino to? Kalimutan ko. Si Po. O ano pangalan nito? Nga basta itong anak ni FPJ. Ayan, pangatlo. Pangapat, Chis Escudero. Ibumoto niya pa ba to, Chis Escudero? Guys, wag na. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng ganitong klase mga tao na akala natin matino, yung pala ay merong kalokohan sa katawan. Chis Escudero, pang-apat. Guys, mag-isip-isip kayo. Matagal pa naman. 3 taon pa. Mag-isip-isip kayo. Wag na natin ibalik sa Senado itong si Chis Escudero. Kasi ngayon pa lang, nagpapakita na siya ng talagang ugali niya O Lauren Ligarda, pang-5. Pang-6, Paulo Duterte. Wow! Senator Paulo Duterte. Ewan ko Ito talagang itong tangyere na to Siguro, kaya gumawa ng survey para lang ipasok itong si Paulo Duterte. Pero mo pang-6 sa senatorial balls. Pag-isip-isip tayo mga kababayan.
Oh, pampito. Si Cayetano. Isa rin tong bugok. Wala rin to eh. Si Bitag. Ben Tulfo. Tapos ilan to? Pang Siyam, Robin Padilla. Naku po, Diyos ko naman. Mga kababayan, maawa naman po kayo sa bansa natin. Pag na po na kayo magbalik ng ganitong klaseng kandidato. Naku naman. Ilaglag nyo na to, mga kababayan. Hindi pa ba kayo nagsasawa na wala kang ginagawa ito at wala naman itong ambag? Puro kapalpakan nga nakikita natin. Tapos, saka ito naglilingkod kay Duterte. Yan na lang natin siya magbantay doon sa dahig kay Duterte. Huwag nyo na ipasok sa Senado yan. Di ba sabi nga niya, pag sinunog siya, mangangamoy Duterte. O di, doon ka na lang, mag-caregiver ka na lang kay Duterte. Huwag na sa Senado. Ito, sampu, si Ben-Hur Abalos. Hindi natin nabigyan ng pagkakataon nito eh. Mga kababayan, hindi nyo napili. Hindi siya nakapasok sa itong 2025 elections. So try natin 2028 elections. Malay niya makabawi si Ben-Hur Abalos. Tapos si Angara, pang-11 at si Budots King, Ramon Bong Revilla Jr. na natalo ngayong nitong nakarang 2025 elections. So yan po, 12 na pupusuan ng taong bayan na magiging senator if ever na ngayon po ganapin ang eleksyon. Dito mga kababayan, wala parang konti lang talaga mapipili natin dito. Wala na bang ibang talagang mapagpipilian? Wala na bang iba? Lagi pare-pares ang nakikita natin eh. Pero ang pinaka-bet ko rito mga kababayan, itong number 1, itong si Mayor Vico Soto. Ito talaga ipaglalaban ko to. Kahit ano mangyari, susuportahan ko itong si Mayor Vico Soto. Kahit balik-balik ta rin pa mundo. Mayor Vico Soto talaga ang dito sa 12 ito. Mayor Vico Soto lang ang mas karapat dapat na mabigyan ng pwesto dyan sa Senado. Yung the rest, mamili na lang kayo. Ilaglag nyo na yung iba, mga kababayan, wala namang kwenta. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.